Ngayong gabi meron tayong isang maiksing kwentuhan. Ang guest natin ay si Sam, isang past guest. At kukwento niya ang ilang experiences niya sa Bangkok at Malaysia. May mga kwentong humahabol na multo, mga haunted na mall at iba pa. Enjoy. So, from my hotel room kasi, cheap hotel lang naman yung kinuha ko, hindi naman ako nagpaka-JP na alam mo na, yung mataas na level. Maliit lang, yung tipong condo type lang yung nirentahan ko. So, from my place kasi... Bangkok to, Bangkok. Oo, Bangkok. So, dalawa yung exit niya to the main road. Yung isa, may prostitute house. Yung kabila, may prostitute house din. Anyway, so, pero I think naman, in general, sa Thailand, yung mga houses or hotels, usually may mga maliliit na shrine for temples and for blessing. Kasi doon nagsa-stop over yung mga monks for merit. So, initially, yung hotel, kahit rundown siya, magaan yung pakiramdam ko. So, parang, okay, dead ba lang ako dyan. However, nag-burp ako. However, so labas ako ng ganyan. So yung first night ko, parang may nakita lang ako doon sa labas ng hotel kasi syempre lalabas ka para kumain. Oo. Doon sa may hotel namin, may malapit na yung BTS, yung train, yung MRT stations nila, BTS ang tawag nila. Mm-hmm. Sa lugar na yon, parang every time na may nadadaan ako, may nakikita kong white na parang powder siya hindi siya wisp. Basta powder ang nakikita ko. Parang may powder. Parang may nagbubo ng baby powder. Parang gano'n. So, parang ako dead man lang ako. So, mamayang konti, syempre, usual naman nakakakita tayo ng spirit. So, parang hindi ko na pinapansin. Kasi parang, hello, kailangan ko ng translator dyan. Hindi ko kayo maiintindihan. So, dead man lang ako sa kanila. So, third day ko nando doon. Galing ako ng MRT, galing ako sa ibang lugar. Pauwi ako ng hotel at around 11 a.m. Tanghali kasi magtatanghalian ako doon ako kasi lagi nagtatanghalian sa amin. Sa hotel. Sa area. Oo. So, uwi akong ganyan. May nakita akong lalaki. So, I think foreigner siya kasi puti. Okay. So, parang sabi ko, okay, dahil malang akong ganyan. Tapos, naririnig ko siyang nagsasalita inside. Okay. So, parang sabi ko, dahil malang ako dyan, wala akong ganyan. Mamaya konti, nung gabing yun, same night, kasi malapit lang kasi sa amin yung parang red light district ng for straight people na red light district. So, pumunta ako doon. So, nilakad ko lang. Siguro mga 20-30 minute walk lang naman yun. So, nandun ako. Mamaya konti, itong pag-uwi ko na around 10 p.m., parang may sumusunod sa akin. Itong pinapakaramdaman ko lang muna siya, nagsimula na ulit siyang lumabas yung mga powder. Sabi ko, ano pa itong powder na to? Sabi ko gano'n. Usually, alam niyo naman ako, lagi nakaitim, di ba? So, pag nakakakita ko ng powder specks, thinking, wish ko lang balakubak. Kasi, thinking ako na physical ito, hindi ito spiritual or nothing else. Kasi meron akong napapagpag sa balikat . So when at first, sabi ko, okay, tao naman siguro to. Siguro tao naman to. Pagtalikod ko, it's a man covered with a lot of powder. It's like a lot of powder. Like, dumating na dun sa point na yung hair niya was matted in powder. And his face is parang purong-puno ng powder. Parang espasol, human espasol. Papunta na doon. Yung gusto mong ipagpagat kainin. So, eto na. So, parang sabi ko, okay, sabi ko, nako, teka lang. Nung nagkamali ako, kasi, pagtingin ko, naka-eye contact ako ng sala. So, sabi ko, nako, sala ito. Teka lang. Meron pa sigurong a good 5 to 7 minute walk. Papunta dun sa house, sa building ng hotel. Sabi ko, oh my God. Siguro mga 3 kanto pa akong,
Kasi naririnig ko siyang nagsasalita eh. Yung Thai, oo. Oo, yung Thai. Pero, hindi ko na siya pinansin. Kumbaga parang, dead ma na. Nung malapit na ako dun sa may, ang pangalan kasi nung prostitute house, ay Lolitas. Okay. Lolitas kasi ang pangalan. Oo. So sabi ko, parang feeling ko, kasi lagi naman akong dumadaan doon. Yes. Kasi open na sila ng 11 a.m. Wow. Ang Lolitas. Aga. Dahil. Aga. Hanggang alauna ng madaling araw, dahil ikaw naman. Oo. So, kasi it's a massage parlor. Yes. So parang nadoon na yan. So naglalakad ako na, nakita nila ako na I was really, parang hindi naman ako sa takot, no? Pero worrisome yung mukha ko. Kasi talagang Sumusunod sa'yo. Sumisigaw na siya. So, yung isang girl, I didn't even ask for her name or we didn't even get a chance to talk. Hinila niya ako, tapos hinatak niya ako papunta dun sa shrine. Oh, okay. So, pagdating sa shrine, pinagpagan niya ako ng balikat, tapos, you go home. Gumana na siya. Oo. Tapos, tumaas na akong ganyan. So madaling sabi, wala nang nangyari kasi nakaligtas ako eh. So, the same morning, around 10, 11 a.m., kasi usually, doon na sila, doon sila nagtatangkalihan sa harapan. So, parang, inaabang-abangan ko si ate, tapos parang, yung matandang may-ari, kasi yung hotel na ginamit ko, hindi ko na, Crown BTS, yun ang pangalan ng lugar. Matanda na, parang family-owned yung hotel room. Yes. Alam mo yung... So, sabi niya sa akin, the person that was following you is a shaman. And he thinks na shaman din ako. Yes. Kasi parang, nakakakita ka din ng spirit. So, kaya pala niya ako hinabol. Is because the spirit thinks that I'm a shaman too, that I could help him. Oo, syempre, language barrier. Oo. Paano ko tutulugan? So, yun yung parang sabi ko, ay, ang taray. Na-identify ako. Kasi magmula nun, ilang beses ko pa siyang nakita around Crown BTS nangahabol talaga siya. For anyone na nakakita sa kanya, hinahabol niya. So, pag halimbawa, nakikita niya ako at nagkakaparagpo kami, tatakbo na ulit ako papunta ng shrine. So, pinapagpag mo siya sa shrine. Literal, so doon lang siya talaga sa shrine. Kasi yung shrine nila, well, at least on that shrine na ginamit ko nung hotel na ginamit ko may ganun may elemental akong nararamdaman. Okay. So parang nandun lang siya. Mm-hmm. So parang siya yung nagsasabi na, "Ops, hanggang dyan ka lang, hindi pwede dyan." So ganun pala. So apparently, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, sinabi ko, bakit shaman ang sinasabi nila? So I checked on the mga items na mababasa ko. Apparently, the shaman puts powder on his face and body para daw hindi sumunod yung spirit. Para hindi siya dikita ng spirit pala. Mm-mm. So, yun pala yung powder na yon. So, sabi ko bakit pinapagpag nung isang babae sa Lolitas yung... Oo. Sumimble lang pala sa'yo, no? Pero at least, oo. Pero syempre, alam naman ko, hello, haba ng hair ko lagi doon. Si Powdered Man, payat? Ano? Payat? Sino? Si Powdered Man. Yung... Oo. May nakita? Saan nakita niya kasi yung humahabol sa'yo? Age estimation, late teens, late teens, early 20s. I don't know. Kasi hindi ko naman siya tinitigan eh. Kasi puro powder nga eh. Pero I feel like it's not, I think that he is young. However, he looks old and battered. Kasi, tanda ko mayroon ako nakita parang mga balbas-balbas eh. But depende naman, ikaw nga eh, bata ka pa, may balbas ka eh. So, you never know. Pero ang kadiri, kasi syempre,
Matted kasi yung hair dahil sa powder. Oo. So hindi, tapos puti pa. Sabi ko, ano ba puti ito? Kasi nagtataka ako kasi the reason why I didn't thought of it that much is because sa early morning walks ko, and I don't know their reason behind it, pero yun sa early walks ko, pag may nakikita akong yung nag-o-open lang ng, yung mga locals na nag-o-open ng kanilang business o kaya ng construction, halimbawa nagwawalis-walis, ganyan. May mga dilaw silang powder sa mukha. So I was like thinking na baka ganun lang. Siguro napakapal lang yung powder ni Kuya. So apparently ganun na pala ang kwento ko. Hindi ko man lang nalaman. Kasi gano'n meron silang mga nilalagay sa noon nila at sa pisngi nila na yellow powder eh. So I was thinking na baka it's just one of their tradition. So nung na-experience ko siya, okay, shaman pala siya, kaya ganun. Anong ginagawa mo? Oo nga, ano ginagawa mo, AJ? AJ. Inano ko yung takbo ni Sam papunta dito. Papunta ka. The temple, yung sinasabi mong temple, saan yung location? So, okay. Hold on. Ang gulo nito. Okay, so I don't know. I'm not good in north, east, west, and south. So ito yung front ng hotel. Okay, ito yung dalawa kasi exit niya, isa dito, isa dito. Okay? Naririto siya ang temple. Okay. So, ang tama ba? Ito yung temple na maliit. Ito yung isang whorehouse. Katabi niya yung Hindi si Lolita yan, ha? Hindi si Lolita to. May eskinita ditong papasok. Narito si Lolita. Okay. So, from the street, dumaan ako na ganyan, pumasok ako doon sa maliit na eskinita, nakita ko ni Lolita, hinila ako papunta dito. Does that make sense? So yung humila talaga sa'yo, nakakakita, in other words. Oo. Kasi nakita yung sinusundan ka. Feeling ko, siguro. Kasi, ganun eh. Although, I don't know kasi, again, hindi lang naman ako hindi ko alam. Kasi, again, kasi sina Lolita, no English. So, diba? Ang alam lang nila, sure baby. Ganun. Diba? So, hindi ko alam kung ano nangyari. Basta, hinina na lang niya na lang ako. Tapos, dinala niya ako doon sa may temple, pinagpagan niya ako ng damit, tapos, go home. Kumana siya. Pero yung ginago-home niya, ikaw or yung si powder? Ako. Kaya sabi ko, si ate. Pero, again, kasi nga parang hindi ko, it's not that I'm scared of the spirit. I'm just scared of it chasing me. Chasing you, Oo, kasi kung... Tsaka sinisigawan ka na, sabi mo. Oo, kung English speaking to, sige lang, harapan tayo, okay lang. Hindi nagsasay siya. So parang hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. So regardless kung ano yung sinasabi, hindi ko alam. O ano sinasabi mo dyan, EJ? Hindi, si JP sabi niya, GPS. Ano yun? Ang tanga ko, di ba? Ano yun? Gine-geolocate niya yung ano. Okay. Alam ko na. Ganito. Yan. Kita. Okay, wait. Hold on. Okay. So, ito yung BTS Nana. Ito yung train station. Train station, Oo. So, ito, dyan ko siya, dito ko siya nakita. Okay. Nung una. Dito ko siya kita nung una. Dito itong construction na to, ito yan, tama, ito yung construction na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may nakikita ako na mga babae na naglalagay ng powder sa mukha sa umaga. So, again, hindi ko alam yan. So, galing kasi ako dito sa area to. Okay, so, naglalakad ako ng ganyan, tawid ako dito, lakad-lakad ako dyan. Ito yung lagi kong, ito yung coffee shop na 24 hours kasi eh. Ito yan, yung Tom na yan. Yan. Tom and Tom sila. So, malapit lang yan. So, lakad ako ganyan. So, pagdating ko dito sa area to, ito pala dito sa may area to, dito ko siya unang narinig at naramdaman. Sa Tom and Tom. Nung nagsasalita, Oo. So, wak-wak ako, sabi ko, baka mamaya. Dito ko siya, kumbaga parang, doon ko na nagsimulang, ay, naku, hinahabol na ako nito. So, naglalakad akong ganyan, dire-diretso ako, ganyan. Hanggang dito sa kantong to, pasok ako dyan. Ito yung sukumbit. Hindi pa dito si Lolita, ha? Hindi pa si Lolita.
ito kasi yung sa amin Ito yung kasi yung Crown BTS Nana. So, lakad mong ganyan. Tinuro mo pa talaga San si Lolita. Baka may nakikinig tayong bibisita Wala dyan. ko pakialam. So, ito yung eskinita ko papasok ng BTS. Yes. So, lalakad akong ganyan. Ito si Lolita. Okay. Itong puting yan, si Lolita yan. Oo. Ito yung whorehouse din. Oo. Narito yung shrine nandyan. Okay. Shrine nandyan. So, from here, hindi lang niya ako papunta dito, papunta doon. Ano yung religion nila? Buddhist. Buddhist? Okay. So, lahat kasi ng mga ganyan, like for example, itong 1-8 na to, dito sa itong isang to, yung pinagmarka nila yan, ganun yan, shrine yan. So, lahat ng mga malalaking hotels, ito meron din to, dito naman ang shrine niya. May mga shrines. Kasi apparently, kasi ang kanila kasing ghost is categorized into what kind of ghost. Like for example, if you're a female, medyo sexist sila. Merong pangalan para sa babaeng ghost. So may she, her sila ganun. Oo, mga woke people. Ayan. Diyan siya. So parang ako naman, kumbaga, yun, ano magagawa ko? Hinabol niya ako. No. So, dito pala kasi buhay na ako sa location na to. So magmula nung ganun, mula nung hinabol niya ako dito sa area to. So dito na ako sa eksenang ito dumadaan. Oo. Hindi na dito. Dito kasi, although ito kasi parang mga bars, mga restaurants na mga babae, tunay na babae ang guest. Oo, so dyan yan. So parang kumbaga tunay na babae pala ang mga hostesses. Kasi na Lolita, doon din nag-shift. Ayan. Tama na. End ng screen. Sunblock and moisturizer daw. So si JP, kung ano-ano pinagsasasabi. Yung yellow powder. I mean, sunblock ba daw yon? Oo, from tree bark yun. Ginagamit ng mga Thai parang for sunblock and moisturizer. Talaga ba? Hindi ko na. Alam ko na bang tubig. Kuya, ano yung nasa mukha mo? Kaya smooth yung skin nila eh. Parang hindi naman. Well, depends on the work. Is tayo sa mga Thai dyan. Kala mo may nakikinig na tayo, no? Mabait naman sila in all fairness. Yun nga lang, hindi sila mag-i-English for you. Talaga? Oo. Kumbaga parang, there are Thais na pwede silang, very minimal yung English nila. Tapos, kung ayaw na nila talaga mag-English, tinanong mo kung magkano pagkain, tuturo na lang nila sa'yo. Oo. Walang English menu. Parang walang ganon. Hindi, merong regular alphabet menu. Okay. So, minsan hindi mo naman nakikita yun. Kasi street food naman. Yes, so street food niya. May menu ka pa ba nun? Pero pag halimbawa ganun, inihaharap na lang nila sa'yo. So, okay, babasahin ko na. Pasensya na, parang gano'n. Pero wala naman akong, how do you call that? Wala akong yun lang yung pinakakaiba kong na-experience sa Thailand. Tapos, kasi gano'n ako, cross-country ako. Yes, parang Singapore, Malaysia. Papunta na ako ng JP level nito. Pero at least ako Asia lang. Asia. So, isang friend natin dyan, Europe. So, alam nyo na. Nagpunta ng Malaysia sa Johor Bahru. So, sa Johor Bahru, meron kasi isang maganda, yung isang kong pinost na restaurant, I can't remember the name, yung seafood talaga ang gano'n nila, ang kanilang eksena. Sa harapan nun is one of the, I believe, JP or EJ, if you are a sensitive, hindi ka mag-check-in sa hotel na yon. Sabihin mo na yung pangalan, hindi mo tayo madedemanda niyan. Hindi mo sila makikinig sa atin. Yung New York Hotel sa Johor Bahru. Okay. Because kahit nasa sa baba ka lang, nasa sidewalk ka lang, may ang daming sumisigaw. Kasi yung cousin ko, taga Singapore yon. So para sabi niya, punta tayo ng Johor Bahru, paayos tayo ng kung ano man, tapos ganun tayo. So bakasyon muna tayo ng just a few days. So pagpunta namin doon, sabi niya, uy, tingnan mo nga tong hotel na to kasi mura yung check-in masyado. So parang gusto nilang yun ang puntahan. Oo.
Sabi ko, tapos yun nga, yung kaharap na restaurant, masarap. So sabi niya, subukan mo, tingnan mo nga. As in talaga pagbaba ko talaga ng taxi, sabi ko, Ben, huwag ka mag-check-in. Hindi ko carry. Kasi talagang, hindi lang siya dahil may sumisigaw siya or whatsoever. It's really heavy. Mm-mm. Kahit siguro yung mga normal na tao Mm. would feel a sudden heaviness on the area. Mm-mm. Secondly, kahit from the outside, alam mo yung may mga yung pader niya na nabanggit ko na ito, yung mga pader na humihinga-hinga. Mm. Yun, ganun siya. Sabi ko, pass, ayoko talaga. Sabi ko, hindi ko nakakayanin yan. Ayoko. In New York is dead feeling. Parang Yes. It's like, walang nakakalabas. mm-mm. Parang na-trap doon, ganun? Oo. Feeling ko Parang kasi ganun eh. So, syempre, hindi naman ako para lang sabihin na gano'n na. So, nag-research din naman ako. Wala namang masyadong death toll ang hotel. However, since it was built on the 70s, 80s, so yung tradition of killing off people are still rampant. It could be possibly, siguro tapunan before and stuff like that. Kaya yun ang pakaramdam ng lugar. Alam mo, parang feeling mo dead zone. Yung parang pagpasok mo walang kang signal. Yung parang sinakluban ka ng kung ano man. Mm-mm. Yun yung pakaramdam. Kahit from afar like from a sensitive perspective, kahit from afar makita mo siya, alam mo na there's something wrong with it. Oo. So, yun lang yung na-experience. Kasi sa Singapore, wala naman ako masyado. Gusto ko nga sana puntahan yung mga sinasabi nung what's the podcast, the other one that we were talking about? Hantu, ano to? Hantu, oo. Oo. Hindi ko na naman napuntahan kasi technically 2 araw 2 lang days naman lang, ako sa Singapore. So wala ka na-experience sa Wala ka na-experience sa Singapore? Wala ulit. Wala pa. Mm-mm. Ayoko na. Kasi parang na-stress talaga ako dun sa ganun. Kasi nga, dun sa, yun yung last night namin sa Malaysia sa Johor Bahru. Yung sa hotel, dun sa harapan ng New York Hotel. Ang bigat-bigat. Hindi ko kineri. Ay, meron pa pala ako isa pinuntahan sa Thailand. Kasi syempre, di ba, instead na yung mga matagal ka dun yung mga hotspots sa pinupuntahan ko na parang mga turista. Oo. Ang pinuntahan ko yung dinaanan ko lang naman, hindi naman ako nagpunta talaga mismo. I can't remember basta merong isang hotel doon. Hindi siya hotel, building pala. Parang gagawin siyang shopping center dapat. Tapos nag-collapse. So, oo. So parang hindi from the outside talagang may nakikita. Kasi it's a reoccurring feel yun dun sa hotel Kasi kasi ilang beses akong dumaan doon, parang feeling mo nagko-collapse yung building kahit hindi naman. Oo. Tapos kita mong may nalalaglag na debris, may nalalaglag ding tao, yung gano'n. So parang hindi magandang tingnan ko. So pasa ko dyan. Oo. So ang ginagawa ko pag alam kong dadaan ako doon, kasi doon ako sa kabila dumadaan. Kasi hindi kasi ako ma-taxi. Hindi ako lakad mo. Oo, lakad-lakad lang talaga ako. Kasi from yung nakuha kong hotel is like an hour away from all the locations that I would have wanted to go. Yes. So, dead lang ako kahit maglakad ako ng 1 oras. Pero pag doon ako dumadaan, ayoko talaga. Kasi parang feeling mo, maybe because I see things that other people don't see. Yes. Siyempre, ang tendency mo, pag may nakita kang malalaglag, iiwas ka. Oo. So, isang beses kong nangyari sa akin na parang napagano'n ako, parang, obvious. Baka sira ulo. Oo, na-obvious ka. Baka ma-obvious ako. So, yun. So, magmula na, pumunta na ako sa kabila na ako kung saan dumadaan. I just can't remember. I'll find out the building. Wait, hold on. Baka may history, yung lugar. Kaya biglang yung building na yun, kaya ganun yung nararamdaman mo. Yes. Oo, kasi ganun ano dito? Marami ng vloggers na nagpunta doon New World Abandoned. New World Shopping Mall.
So talagang tinry siya gawan, tas hindi pa rin siya matapos dahil nagigiba. Oo, nagigiba. Pero hindi ko kasi nakita kasi tatawid ka ng isang, siguro, mga 10 feet na pader, na bakod. Kasi hindi naman nila pinapapasok. Sabi ng mom ko kasi I lived in Thailand before I was born, parang yun nga, hindi nila matapos-tapos yung mall. And then, yung ceiling daw, parang bumagsak. And then eventually, parang nagkatubig, so stagnant water. Kaya sila naglagay ng mga isda para kainin yung lamok. Pero eventually, parang dumami. Yun nga ang ipagtataka mo di ba? Yun ang ipagtataka mo kasi parang, yun pala yung makikita mo, JP, EJ. Yun ang makikita nyo. Pag dumadaan kayo, feeling nyo yung, wala naman kayo nakikitang ceiling, pero feeling nyo na may nalalaglag. Yun yung problema na parang mapapaiwas ka talaga na gano'n kasi parang feeling mo pakatamaan ka. But otherwise, wala namang naghahay, walang nag-hello. Basta't meron na nalaglagan ka lang. Oo. Malala lang. Walang nag-hi, walang hello, pero may babagsak. Oo, di ba? O ano pa? Anong, JP, yung kwento mo? Magkwento ka naman, Next episode na. Wow! It's not yet done. Hindi pa tayo tapos. Hindi gagawin natin Euro trip. Euro trip ang episode. Pero sa tatlong buwan ka nga, 3 buwan ka sa si Sam, magta-3 buwan ka sa UK. Sarap. Depende kung ano man ang mangyari. Sam, bigyan ka namin ng listahan ng kailangan puntahan. Kasi tulog ako, be. Ay, oo nga. Since 3 months ka. Oo nga. Since 3 months ka. Stonehenge. Tapos yung mga Highgate sementeryo. Cemetery. Highgate Cemetery. Bibigyan nyo ba ako ng pera pang pamasahe, mga hayop kayo? Support. Moral support. Moral support. Palakpak. Mag-fundraising ako dito para may pa-commute ka doon. Tara, direct. Gawin natin yan. Dadalain nyo pa ako. Minsan nakala ko pumunta ng... Tapos vlogger ka doon. Hey guys, I'm here at the Highgate Cemetery. Kainan nyo, papupuntahin nyo ako ng Highgate Castle. 3 oras ang lakad. Seryoso kayo? Kwento mo yung lakad mo. Cemetery lang. 1 oras lang yun. Cemetery lang. Cemetery lang, Sam. Hindi yung castle. Hindi, cemetery nga. Saan yung titirhan mo? Saan malapit? Nahanap ako doon. Hanap ako malapit. 45 minutes ata. 2 hours and 45-minute train ride. Pudpud-pwet ko para karating. May Jack the Ripper na naman. Baka makita ko si Jack the Ripper. Southampton ba si Jack the Ripper? Malay ko. Dito ba London? London talaga si Jack the Ripper. But Southampton, London yung nakalagay sa screen na tinitingnan ko ngayon. Pero ito yun yan yung pier Oo. Sa Whitechapel. Whitechapel nga siya Whitechapel. Whitechapel. So tama yung iniisip ko. Si EJ nga si Jack the Ripper. Okay. Bakit ako na naman? Saan ulit yung sa'yo, Sam? Hahanapan kita mo, assignment, joke lang. Yung Whitechapel kasi malapit na siya sa ganun, sa dito? Sa mismong bridge, di ba? Malapit na din siya. Kay London Bridge. Oo. Although na-excite ako, Sam, kung ano ma-experience mo doon. Kung ano yung wala. Mga makausap mo. Tutulugan ko lang silang lahat. Kasi maintindihan mo na yun Maintindihan ka na yun Sige, maghahanap tayo. Mahanap ni Sam yung platform na King Arthur. Quarters. Makikita si King Arthur. Mahanapin ko yung... Tapos makukuha niya yung sword, no? Oo. Pupunta ako ng ganun Lalo din kasi yung yung mismong yung platform 9 3/4. Nado din malapit yung dati kang office ng UK, yung UK office namin. Bibisita ka? Oo, bibisitahin ko yung mga hayop. At mga chongo kung gano'n. Mga Nigerian at mga kung saan-saan kung nakuha mo. Hahanapin ko nga din yung mga binigyan ko ng trabaho before. Putangin na niya, libre niyo ako. Bakit kayo? Diba? Nanigil. Oo. O magpalibre ka, Sam, kasi mahal daw sa London True. Totoo naman. Kaya ganun na. Tiisin ko na yan. Papalibre ako to lang. Wait, kakat ko na nga to. Salamat ulit kay Sam at shinare niya yung kanyang adventure in Asia. Parang na-excite akong ma-share niya yung future exploration niya
sa England. Abangan nyo na lang, bumubuelo pa ang lolo nyo. Pero thank you ulit, Sam. Sana di ka magsawa sa kakakwento ng experience mo. In case na-enjoy mo ang mga kwento ni Sam, baka gusto mo check yung mga kanyang past episode at ang kanyang podcast. Ilalagay ko yung link sa show notes ng past episodes niya at yung link sa kanyang podcast na A Cup of Coffee. Actually, kung babalikan niyo yung first episode niya, My Sleeping Third Eye. Ang kwento niya dun kasi, nawala yung kanyang sensitivity. Parang ganun. And ngayon, kita niyo naman, bukas na. Well, di bukas na bukas, pero bukas na siya. So, sa mga nag-i-email sa akin at nagtatanong sa chat na, kamusta na si Sam? Nakakaramdam na ba siya? Ayan, nakita niyo na ngayon. Nakakaramdam na ang lola niyo. Thank you rin syempre sa ating mga tambay sa pagpag-session si EJ at si JP. Sila ay mga past guest rin. Kung gusto mong marinig ang mga kwento nila, ilalagay ko ang link sa show notes ng kanilang mga episodes. Huwag kayong ma-overwhelm sa links. Medyo madami kayong backlog. Kung ito ang first time na marinig niyo si Sam, JP at EJ. And just in case ito ang unang episode na napakinggan mo, good evening and welcome. Ang Paranormal Podcast ay koleksyon ng iba't ibang first-hand paranormal experiences. Karamihan ay mga kwento na nakabase sa Pilipinas, oo. Pero may ilang episode na may kausap tayo galing sa ibang bansa. At syempre, gaya ng episode ngayong gabi, merong mga experiences ng mga Pinoy sa ibang bansa. Nakaka-curious talaga kung ano yung mga spirit or paranormal experiences na meron sa ibang bansa. Kung meron ka ring mga experience sa ibang bansa na gusto mong i-share, pwede mo yan email sa paranormalsph@gmail.com. Pwede mo rin kwento yun via chat kung gusto mo, ayaw mo share sa madlang people sa Discord server ng podcast. Para mag-join sa Discord server, click mo lang ang invite link na nasa show notes ng episode na to. Ano ang Discord? Siguro tinatanong mo. Tito, kung ikay isa sa mga may edad na nakikinig ng podcast, ito ay parang party line experience ng kabataan mo. Para malaman if may lumabas na bagong episode, subscribe na sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X, at Chick Check. Merong new episodes every Tuesday, 7 p.m. on Spotify and Thursdays, 1:37 p.m. on YouTube. Wala muna tayong comment portion this episode, pero meron tayong isang a-address na comment na hindi ko daw pwede ipin. Galing kay Alessa Lee. Hi, Alessa. Nag-comment siya. Hi, Sir Nick. Huwag niyo po ipin ito. So, hindi ko na lang ipin, ha? Pero meron siyang sinasabi na feeling ko yung ibig sabihin ng ganito is ganito. Salamat, Alessa. Alam ko naman yun. Joke lang naman yun. Hindi ko naintindihan pero ayun na nga. Para sa mga kabataan na nakikinig, hindi ko na lang in-expound. Pero thank you, Alessa, sa pag-clarify. New learnings. New learnings nga. Tama ka. Oo, hindi ko siya pinin, ha? Okay. So, syempre before we end the podcast, di natin makalimutan mag-wash out sa ating Paranormal Patreons and Coffee supporters. J, Z, Christine, JT, JD, Oy Osiena, K, B, Justine, Piker Mama, J, Kim, Leia, Bea, J3, May, Shibone, and Ola. Ayun, a big thank you to all of you for your support. Kung gusto nyo masuportahan ng podcast sa ganitong paraan, pwede nyo check ang Patreon and Coffee links sa show notes. Kung gusto nyo naman support ng podcast sa ibang paraan, pwede yan. Pwede nyo share ang favorite episode nyo sa mga kaibigan nyo tingin nyong makakaintindi sa ating mga pinag-uusapan. Pero thank you kung naisipan mong i-share. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. This podcast is independently produced. And yun nga, I would appreciate it if you can share or give a rating on the episodes that you hear. Pwede yan sa Spotify, pwede yan sa Facebook, pwede sa YouTube. Like, share, and subscribe. Thank you again, everyone, for listening. Please stay safe.
LL Peeps! Kamusta na? Isang mabilis lang na LL portion ulit. Kasi, yun nga, naaliw ako dun sa isang narinig ko na podcast na ilang beses ko na nasabi to. Palagi ko nare-reference yung Mysterious Universe. So, anyway, sa Mysterious Universe, sa episode na title is Heavenly Wang. Episode 3101, sa time code na 1 hour 4 minute mark, nakwento nila na meron isang libro, Chilean na libro, ang title is OVNIs, na sinulat ni George Ann Franz. Anyway, ililink ko sa show notes yung episode, yung libro. Anyway, itong Chilean na to, si George Ann Franz, and yung nasa book niya, may kwento dun sa Chile na isang extra-dimensional city na sa pagkakwento, para siyang Beringan. Para siyang yung mga kwento ng Beringan sa mga narinig na natin. So, ang kwento nga dun is maraming report siyang nakuha na maraming naka-encounter nitong extra-dimensional city. Nakausap niya ang ilang bus driver sa Northern Transportation Line ng Chile na nagsasabing may nadadaanan silang well-lit cities papunta sa destination nila. And sa return trip, hindi nila nadadaanan. Kahit same road ang dinadaanan nila. At wala rin sa map yung mga well-lit city na yun. Minsan, ito pa, may mga bus at pasaherong nawawala. Meron ring balita na isang truck ng dynamite na nawala while in transit sa area na yun. O diba? Parang Beringan lang. Pero ito, nakapwesto siya Chile. Para sa mga geographically challenged, gaya ko, ang Chile ay nasa South America. Nakaharap siya sa Pacific Ocean. At ang Samar naman ay nakaharap rin sa Pacific Ocean. Pero yun lang nga, below the equator line ng Chile, ang Samar naman above the equator line. Pero yun lang, dagat lang ang pagitan ng dalawang yun. Malaking katawan ng dagat. Well, Hawaii na sa gitna. So, ang sakop kaya ng hidden cities na ito ay ang North and South Pacific Ocean. Malaking body of water nun eh. And yun lang nga, may Hawaii lang sa gitna at saka ilang malilit na island. Anyway, wala pa ako nahanap na copy ng book para mabasa ko rin or para matranslate ko rin. Pero pag may nakuha akong bagong info tungkol dyan, idadagdag ko na lang. Nakakaaliw lang isipin na halos pareho yung mga kwento sa mga narinig natin sa Beringan. Kaya't feeling ko tama yung ibang theory tungkol sa mga hidden city na mga engkanto or kung ano man yung root trace nila ng mga Beringanon. Pero may iba't ibang hidden city around the world na hindi lang natin talaga pwede makita at mabisita. Well, di lahat kasi may past guest nga na nakabisita na. Okay, yan na muna. Kaya gusto kong nakikipag-usap sa mga tao sa ibang bansa is because baka meron tayong marinig na kagaya ng na-experience natin and makita natin yung connection somehow. Well, ako lang yan. Okay, ingat.